sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay. Meron pang isang aklat Katoliko na ayon sa kanila, ano pang patunay na ang mga Katoliko ay sumasamba talaga sa mga larawan, pati sa mga santo, pati sa mga relikya ng mga santo. Aba, meron pang isang aklat Katoliko na isinulat ng isang Katoliko, inilabas ng isang paralang Katoliko sa Lasal College na ngayon University. At anong aklat na ito? O sige, pakinggan ninyo mga kapatid, si Mr. Arnel Tumanan nang ginamit niya ang naturang aklat. Ito po, isang aklat Katoliko, Catechism of Christian Doctrine. Nilathala po ng De La Salle College. Alam natin, ang De La Salle College sa isang paaralang Katoliko. No? Catechism of Christian Doctrine, babasahin ko po, ayon na sa pagkakaliwat sa ating wika, sa pahina 95 po. Ito po ay tanong-sagot. Number 13, ang pagsamba ba sa mga santo ay ukol lamang sa kanilang katauhan? Sagot, hindi. Sumasaklaw din ito sa kanilang mga relikya at mga larawan. 14, anong tinatawag nating mga relikya? Tinatawag nating mga relikya, una, ang mga labi ng katawan ng isang santo na pinapaging banal o inihanda sa pagiging banal ng iglesia. Iglesia Katolika yon. Ikalawa, ang mga bagay na naging pag-aari ng mga santo o yaong napadaiti sa kanilang mga katawan, tulad ng kanilang kasuotan, mga ataol at iba pa. 15, dapat ba nating sambahin ang mga banal na larawan? Sagot, dapat tayong magkaroon, lalo na sa ating mga simbahan, ang mga larawan ng ating Panginoon, tulad din ng sa pinagpalang birhen at mga santo, at dapat nating silang bigyan ng kaukulang paggalang at pagsamba. Nagpaparatan po ba kami kung sabihin po natin ang Iglesia Katolika Romana sumasamba sa larawan? Hindi po. Yan ang pahayag ni Arnel Tumanan, mga kapatid. No? So, ginamit nila ang paragraph number 10, what is a saint? Dahil nakasulat talaga sa naturang paragraph, a saint in strict sense of the word is one who is in heaven, and he has been presented by the church for the public worships of the faithful. Sa pahina 86. Talagang mabasa yan. Pero, mali lang ang pag-unawa nila. At, ilalapat din nila ang paragraph number 13. Is the worship of saints confined to their persons? No. It extends also to their relics and images. Sa pahina 87 yan, mga kapatid. Kaya sasabihin nila, abay, napakalinaw ang pag-amin ng paring Katoliko na sinamba talaga nila ang mga santo. Hindi lang yon, pati na din ang mga larawan, yung mga ribulto ng mga santo, yung mga relikya. Ay sinasabi na nararapat daw sambahin. Utos yan ng mga pare ng Simbahang Katoliko na nakasulat sa libro ng Simbahang Katoliko na inaamin ng mga paring Katoliko sa naturang aklat. Kaya mga kapatid, ating lilinawin ito. Diyan po makikita kasi natin na hindi naiintindihan o naunawaan ng mga kaanib o kaya mga ministro ni Felix Manalo yung sinasabi ng referensya na ginagamit nila na ang labas ay nagiging diferensya. Bakit? Una, nasa sinasabi kasi ng mga ministro at sa mga nakikinig na mga kaanib na mabasa kasi sa naturang referensya ang salitang worship. Kaya inakala na ng mga ministro nila, kahit ni Felix Manalo, na ang worship na ginagamit ng pare sa naturang aklat
ay pagdiyos o pagdiyos-diyosan na agad ang kahulugan. Sorry po mga kapatid, maling-mali po. Bakit? Iyan po ang malaking akala lamang ninyo. Di po ba? Meron tayong kasabihan, maraming namamatay sa maling akala. Sa kaso ng referensya na naging diferensya ang resulta sa paggamit ng mga ministro, sinabi natin na marami ang mapupunta sa impyerno dahil lang sa maling akala. Bakit? Dahil gumagamit sila sa referensya na English, tapos hindi pala sila gaano kamagaling umunawa sa nakasulat sa English. Bakit po ba? Ano po ba ang kahulugan, mga kapatid, sa salitang worship? Isa lang po ba ang kahulugan batay sa referensya at kahit sa Biblia sa salitang worship? Mas mabuti siguro mga kapatid na sangguniin po natin ang mga dalubhasa sa English para makita po natin kung ang ibig sabihin ng worship ay pag-Diyos lang ba ang ibig sabihin nito. Halimbawa, sa Webster's Revised Unabridged Dictionary, mga kapatid, alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin sa salitang worship? Okay, ito po, ipakita natin sa inyo. Worship, to respect, to honor, to treat with civil reverence, to pay divine honors to reverence with supreme respect and veneration, to perform religious exercises in honor of, to adore, to venerate, at ikatlo, to honor with extravagant love and extreme submission as a lover, to adore or to idolize. Yon ang mabasa natin sa naturang referensya, mga kapatid. Na ibig sabihin, sinabi ba diyan na pag Diyos lang ang kahulugan sa salitang worship? O hindi po. Tatlo po ang ibinigay na definition sa salitang worship. Iisa lang ang tumutukoy sa Diyos, yung item number 2. Ano po ba ang sabi sa item number 1? Batay sa nabasa ninyo, mga kapatid. Ang salitang worship pala ay pwede ring nangangahulugan ng paggalang. Ibig sabihin, hindi lang ito pag-Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, ang kahulugan ng a saint has been presented by the church for a public worship ay ipresenta ang mga santo upang bigyan ng mataas na paggalang at hindi para gawing Diyos-Diyosan. Ganon din ang kahulugan sa paragraph number 13. Is the worship of the saint confined to their person? Ang tamang kahulugan, dahil ating aklat yan, tayo ang may karapatang magpaunawa sa naturang aklat. Ang tamang kahulugan po, mga kapatid, kapag ipaunawa natin iyan, ay paggalang ba sa mga santo? Ito'y tungkol sa paggalang sa mga santo. Paggalang at hindi pagdiyos. Nakita niyo ang malaking pagkakaiba, mga kapatid. Ngayon, tulad po sa naipakita natin na out of context yung paggamit ng mga ministro ni Felix Manalo sa referensya na ginawa nilang diferensya. Alam niyo ba? Inalis na naman nila ang konteksto, mga kapatid, sa mga quotation nila para lang mapalabas ang mali at baluktot nilang pagkahulugan sa naturang mga aklat. Inalis ng mga ministro ni Felix Manalo ang salita ng katisismo na malinaw na nagbibigay ng tamang kahulugan tungkol sa worship ayon sa paggagamit sa naturang aklat. Pakipansin po ninyo, mga kapatid. Ang sinipi ng mga ministro ni Felix Manalo at palaging ginamit at nasa aklat ng referensya at sa kanilang pandoktrina ay yung question number 10 at yung question number 13. Ang tanong, saan po ba ang question number 11?
yung number 12. Bakit hindi yan binanggit ng mga ministro? Bakit iniwasan nila yan? Isa lang ang sagot. Para mamagic talaga nila. Mamagic talaga nila. Ano po ba ang nakasulat sa question number 12? Ito talaga ang nakasulat, mga kapatid, sa question paragraph number 12, no, sa naturang aklat. What are our duties toward the saints? We ought to praise the saints in recalling their virtues and their glory, to ask them to intercede for us, to imitate them. Yon ang iniwasan nila na nakasulat sa naturang aklat. Meron bang sinabi dyan na mabasa ba na sila'y ituring mga Diyos ang mga santo? Wala po. Ang sabi ng question number 12 na inalis ng mga ministro ni Felix Manalo ay alalahanin ang mga mabuting katangian ng mga santo at ang kanilang kaluwalhatian, hingin ang kanilang panalangin, tularan sila. Nasaan po ba ang sinasabing pag-Diyos diyan? Wala po. Ngayon, napakalinaw na inalis ng mga ministro ni Felix Manalo ang question number 12 para mapalitaw nila, mga kapatid, na ang kahulugan sa worship sa question number 10 at sa question number 13 ay pag-Diyos na. Kung isasama kasi nila ang question number 12, ay hindi na nila mabaluktot ang tamang kahulugan sa salitang worship na nasa Catechism of Christian Doctrine na palagi nilang ginagamit. Malinaw kasing lalabas, mga kapatid, na hindi pag-Diyos ang kahulugan sa salitang worship, kundi paggalang lamang. Meron ba yan sa Biblia? Patunayan natin yan, mga kapatid. So, kitang-kita po ang paglabas sa pagmamagic sa referensya ng mga ministro sa Catechism of Christian Doctrine number 3. Balikan natin ang question number 12. Ano raw ang dapat nating gawin para sa mga santo? Napakalinaw, mga kapatid, na upang alalahanin. Kaya, once na ginamit nila ang salitang worship sa aklat at sinasabi na ito'y nakasulat totoo, pero ang ibig sabihin ay mali naman sa kanilang pag-unawa. Dahil hindi nangangahulugan na pag-Diyos ang ibig sabihin sa salitang worship na yan, kundi paggalang. Kaya walang mali, mga kapatid, sa mga aklat Katoliko na ginagamit ng mga ministro. Ang mali, yung pag-unawa nila. Tulad, halimbawa, sa Biblia, di po ba may direktang binanggit na pagsamba sa isang tao? Saan natin mabasa? Kahit sa dating Biblia, meron sila dito. Dating Biblia. Tingnan niyo. 1 Chronicles, chapter 29, verse 20. At sinabi ni David sa buong kapisanan, ngayoy purihin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos. At ang buong kapisanan ay pumuri sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga magulang, at inuyukod ang kanilang mga ulo, at sumamba sa Panginoon at sa hari. Mga kapatid, anong sinabi sa naturang talata? At sumamba sa Panginoon at sa hari. Hindi lang sa Panginoon, kundi sumamba ang kapisanan saan? Sa hari. Ibig ba sabihin, mga kapatid, ang ibig sabihin nito'y ang hari ay Diyos na rin? Siyempre, hindi ito ang kahulugan na sinasamba
o pagsamba sa hari ay pagdiyos na sa naturang hari. Dito na po papasok mga kapatid ang meaning sa Old English usage ng salitang worship. Ito yung pagbibigay respeto, paggalang o pagpugay, galang o respeto sa hari. Ito ang tinatawag na dulya. Dulya meaning galang. Malalaman natin yan mga kapatid kahit sa bagong translation sa versong iyan sa Biblia. Halimbawa sa Good News Bible sa 1 Chronicles chapter 29 verse 20. Ito ang nakasulat mga kapatid. Then David commanded the people, praise the Lord your God, and the whole assembly praised the Lord, the God of their ancestors, and they bowed down and they bowed low and gave honor to the Lord and also the King. Nako, malinaw mga kapatid na yung Old English usage na worship sa ibang salin, ang kahulugan pala ay to give honor. To give honor. Hindi pagdiyos sa dating Biblia. Alam nyo ba na yung paganong hari na si Nabucodonosor ay nagpatira pa sa harap mismo ni Propeta Daniel at sumamba niya. Saan yan mabasa? Daniel Kapitulo 2, versikulo 46. Ito po ang ating mabasa mga kapatid. Imposible naman hindi ito alam ng mga ministro. Ito ang mabasa. Nang magkagayoy, ang haring Nabucodonosor ay nagpatira pa at sumamba kay Daniel at nagotos na sila'y maghandog ng alay at ng may masarap na amoy sa kanya. Napakalinaw mga kapatid na mismong ang hari na si Haring Nabucodonosor ay sumamba. Ang tanong, noong sinamba si Propeta Daniel sa paganong hari na si Nabucodonosor, pinigilan ba siya ni Daniel? Wag, sapagkat diniyos mo ako. Hindi. Dahil alam ni Daniel na ang ginawa ni Haring Nabucodonosor ay isang pagbibigay, respeto o paggalang. At hindi siya kinikilala na Diyos. Dahil kung ituloy natin pagbasa, ang sabi ng Haring si Nabucodonosor, totoo ang inyong Diyos, Diyos sa lahat na Diyos. Kaya kung tingnan natin sa ibang translation sa Biblia, halimbawa Daniel 2:46, yung paggamit na worship mga kapatid o pagsamba sa New International Version, ano ang salin? Ito po ang ating mabasa. The king Nebuchadnezzar fell prostrate before Daniel and paid him honor and ordered that an offering and incense be presented to him. Nako, mga kapatid, napakalinaw po na ang salitang worship sa Old English, napakalinaw na ito pala'y honor. Ito pala'y paggalang, hindi pagdiyos. Maliban dyan, meron po bang mabasa na yung propeta mismo sumamba? Ngunit ang pagsamba niya sa kapitan ng mga hukbong ng Panginoon ay hindi pagdiyos, kundi paggalang. Okay, gamitin natin King James Version mga kapatid. Sa King James Version, ito po ang ating mabasa. Joshua chapter 5 verse 14. And he said, Nay, but as captain of the host of the Lord am I now come. And Joshua fell on his face to the earth and did worship and said unto him, What saith my Lord unto his servant? Napakalinaw mga kapatid na ang mabasa natin, ang propeta na si Joshua nagpatira pa at sumimba sa kapitan ng hukbong
ng Panginoon. So, yung pagpatira pa sa lupa at sumamba sa harapan ng kapitan ng hukbo ng Panginoon. Ibig bang sabihin na sinamba na ni Joshua ang kapitan ng hukbo ng Panginoon bilang Diyos? Hindi po. Dahil ang ginawa niya ay ang nangangahulugan lamang na pagbibigay galang at pagrespeto, mga kapatid. Yun ang kahulugan na ipinakita, at kahit na sa bagong translisyon ng Biblia, malinaw po sa Joshua chapter 5 verse 14 sa New International Version. Ito po ang ating mabasa, mga kapatid. Neither, he replied, but as a commander of the army of the Lord, I have now come. Then Joshua fell face down to the ground in reverence and asked him, what message does my Lord have for his servant? Napakalinaw, mga kapatid, na yung salitang worship sa ibang salin ay paggalang, honor. So, ang mga binigay na talata, mga kapatid, na ipinakita natin, direktang sinasabi na yung salitang sinasamba ang kapwa-tao, diyan papasok ang Latin meaning na dulya. Ito ay tinatawag na paggalang, pagrespeto, parangal, pugay, na natural lang na ibinigay natin sa isang tao noon sa pamamagitan ng isang salita lamang na samba o worship, pero ang kahulugan ay paggalang. Ang mataas na pagsamba natin, yun ang tinatawag na adoration, para lamang at ibinigay lamang natin, mga kapatid, sa Panginoong Diyos. Dito nangangahulugan ang adoration na sa Latin ay latria, na kung tingnan natin sa San Mateo Kapitulo 10, sa San Mateo Kapitulo 4, versikulo 10, ito po ang ating mabasa, mga kapatid. Worship the Lord your God and serve Him only. Dito natin makita ang tinatawag na latria, ang pagsimba sa Diyos lamang. Kaya huwag malito, mga kapatid, kung sinabi sa Biblia na sinasamba ang ibang tao, pero sinasabi din sa Biblia na Diyos lamang ang dapat sambahin. Hindi po yan kontrahan ang pahayag sa Biblia. Maaring kontrahan, mga kapatid, ang sinasabi sa mga pag-intindi ng mga ministro. Pero ang paggalang na ating para sa mga santo, yun ay tinatawag na dulya, na sa Old English tinatawag na worship, ngunit ang tama naman na ibig sabihin ay paggalang o pagpupugay, na noon pa may ginagamit na. Pero kung sinasabing sinasamba natin ang Diyos, yun ang tinatawag na latria. Yun ang paggamit sa kahulugan sa isang mataas na uri na pagsamba na para sa pagpupugay at ibigay sa Diyos lamang. Kaya, yung mga referensya na sinasabing sinasamba ang mga santo, pati na ang kanilang larawan, pati na ang kanilang relikya, nangangahulugan yon, mga kapatid, na pagbibigay galang, pagbibigay pugay, o pagrespeto. Ibig sabihin, dulya. Sino mang mga santo na nagrepresenta sa larawan mismo, mga kapatid? Napakalinaw din ang mabasa sa Catechism of the Christian Doctrine na ginagamit ng Simbahang Katoliko sa kasalukuyang panahon, mga kapatid, kung ano ang opisyal nating aral tungkol sa mga santo. Ito po ang ating mabasa sa Catechism of the Catholic Church, number 21, 32. Tingnan natin.
The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype. And whatever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to the sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Religious worship is not restricted to images and themselves, considered as mere things, but under their distinction aspect as images leading us onto God incarnate. The movement toward the image does not terminate in it as image, but it tends toward what those image it is. Yun ang nakasulat sa Catechism of the Catholic Church, mga kapatid. Kaya, sa deklarasyon ng Konsilyo ng Simbahang Katoliko, sacred images may be honored without idolatry. Pero pinipilit talaga nila na diniyos natin ang mga larawan kahit hindi yan opisyal, mga kapatid. So, napakalinaw po ang aral ng Simbahang Katoliko at kung tingnan natin ang Catechism of the Catholic Church number 266. Now, this is the Catholic faith. We worship one God in the Trinity, and the Trinity in unity, without either confusing the persons or dividing the substance. For the person of the Father is one, the Son is another, the Holy Spirit's another, but the Godhead of the Father, Son, and Holy Spirit is one. Their glory equal, their majesty co-eternal. Iyon ang Catechism of the Catholic Church numero 266. Malinaw po kung sino ang sinasamba natin. Kinontra lang natin, mga kapatid, yung mga baluktot na explanation nila at minajik ang aklat upang makahikayat sa mga kapatid nating mga Katoliko na kulang ang kaalaman. At sino po ba ang ating paniwalaan? Itong nagtuturo ng misleading. Ano po ba ang misleading? Kung hindi kamangmangan, ay ano? Ito ay pandaraya, kapatid na Michael. Sapagkat misleading po ang paraan ng kanyang pagtuligsa eh. So pag misleading ang paraan ng pagtuligsa, kung hindi man ito kamangmangan, abay, isang pandaraya ayon kay Fernandez Umano. Okay? So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana'y sa ating pagtalakay at pagsagot, mga kapatid, ito'y magiging gabay sa lahat nating mga kapatid na kasalukuyang nagsusuri sa totoong iglesia na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Hanggang sa muli, maraming salamat po. I am Catholic, I am alive, I am the